Hello everyone! So, welcome back to our channel. So, today, off pa rin namin dalawa. Turn So, left onto North Columbia si Center Jan, Boulevard. 4 days off siya. Ako off ko pa din. This is my, ilang days na ba ito na off? 6th day? Yeah, 6th day. So, yeah, pupunta kami ngayon sa Lowe's. Maghahanap kami ng plant para sa indoor plant. Kasi nga, yung plant, yung binili ko na tanim na tawag dito, na namatay. Hindi pa yun patay. Ay, hindi pa ba? Nalanta Parang lang. nalanta. So, bibili kami ng ibang plant na hindi siya masyadong mahirap i-maintain. So, magtitingin kami doon. And, kasi dapat last Saturday and Sunday pupunta sana kami ng shuttle, pero yung daan medyo delikado kasi Nag-snow. malakas yung snow nung time na yon. So hindi kami natuloy. Kikitain sana namin yung kasama namin dati dun sa Philippines na nurse na kaibigan. So pero yun, hindi kami natuloy. So yeah, ayun, magpasyal-pasyal lang 1.2 kilometers. Turn right onto West bago Okanagan si Jan Place. magtrabaho na naman ulit bukas. Nandito na kami sa Lowe's, pero konti lang yung options nila sa mga plants ngayon. So, plano namin is sa spring time na lang kami bibili kasi siguro madami ng option by that time. Malapit na din naman spring. Next month, spring na. Simula na ng spring. So, yeah, kasi konti lang yung options nila. And, tingnan nyo. Hindi tayo na dito. Yan. Mga plants ba? Tsaka plano din namin maglagay ng plants dun sa balcony pag springtime. So, yun. Yan, pinunta namin dito yung tanim lang, pero punta na kami ngayon sa mga appliances. Oh. Wow! Again. Wow! You can see what's inside. That's nice. Wow! Iba ng mga ref ngayon. Dapat kang mag-knock muna bago ma-open. So, umalis na kami sa Costco. Kumain lang kami doon, tapos may binili kami ng konting groceries. Dito na kami ngayon sa isang park, sa Hammond Park. Ang park dito. Kasi 1 hour pa kunin namin si Jansoy. Baka si Skylar din, kasi si Romel at saka si Wella nandun sa isang bukid dito nag-ski. Ayaw naman namin sumama kasi ang dami pang gagawin eh. Yung preparation para yung suot, mga ganun. So, sila na lang dalawa. May nag-message sa amin pala. Yung mga nag-message din kasi, or nag-comments, nagbibigay din sa amin ng ideas kung anong topic ng vlog namin. May nag-message, nasa Pilipinas siya. So sabi niya na, tanong niya pala kung ano bang mabubuti ba or friendly ba yung mga Pinoy dito sa US, at least naman sa experience namin. So yun ang tanong niya, kasi may mga nababasa daw siya
or napapanood ba or mga ganun na yung mga Pinoy daw sa ibang bansa hindi daw, ano bang tawag nito, hindi na nagad yan hindi Differently. hindi daw friendly, hindi daw ng saan anong tawag doon tagad Namamansin? hindi daw namamansin. So yun ang tanong niya. Kasi Ulubot na sa mga. Ano kasi? ang tingin namin dito, kasi pag nasa ibang bansa tayo, especially sa Canada, sa Australia, sa ibang bansa, pagpunta natin doon or sa US, we're now belong to the minority talaga. So pag minority ka, konti lang makikita mo na, kasi pareha ng kulay, pareho ng language. So pag nakakita ka ng pareho mo, ang ano bang tawag doon, ang unang-una mo talagang or first reaction mo is makipag-usap or pansinin mo. So yun, and yun din ang first namin talaga na mindset nung pumunta kami sa Canada. So yun nga, dahil sa nasa isang country ka na, so you would be happy to meet other Pinoy kababayan mo, and you would think that your feelings or your mindset would be reciprocated, meaning if happy kang nakita sila, na meet sila, you would assume na ganun din ang feeling nila, na they would be happy to see you, they would be happy to know that you are here to meet you. So yun naman kasi ang mentality agad, especially sa amin, and we found out it's not always the case talaga. So gaya na din ng Pilipinas, may mga taong maligaya na nandun ka and are happy to meet you, to know you, to be friends with you. May mga tao din na hindi masaya nandito ka or nandun ka or na-meet ka. So for various reasons din. So I think what I'm trying to say is pareha lang din ng pinanggagalingan natin ng Pilipinas, na some Pinoys are friendly, some are not, some are welcoming, some are not. So kaya na rin dito. So naranasan namin yan na may mga friendly, naranasan namin din na hindi friendly, ng yun bang nakasalubong ka ng alam mong Pinoy kasi Tagalog or Bisaya, then yung accent ng pag Ingles, pero pag nag-smile ka, titingnan ka, tapos parang galit, hindi mo naman alam bakit galit sa'yo. Siguro ewan ko, head to foot ka, parang ganun ba. Siguro that person has a bad day, or nayayabangan sa'yo, o ano ba. So may mga ganun din, gaya din ng Pilipinas din yan, or ng Canada, or siguro Australia din. So hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa ka, yung mga Pinoy friendly na or hindi na friendly, nag-iiba na. So pareho lang din, sa Pilipinas lang din, may mga friendly talaga, mayroon ding hindi friendly. And dun sa Canada, may meet din kami ng mga friendly talaga, and ituturing kang pamilya. Yung example nga, si Honey at saka Che, yung pamilya nila, and they were really good to us talaga. They want to assist us in any way they can talaga, especially si Honey. Believe na believe ako kay Honey. Kasi si Honey, taga town din namin yan kilala na yung mga kami, kasi nga small town lang previously, pero ngayon malaki na yung town namin. So mga tao hindi na nakilala ng ibang tao. So yun nga, they were really good to us, especially si Honey, and we are really thankful talaga
So, may mga tao din doon na hindi magandang trato sa'yo. So, yun. And we are thankful na sila Honey, tsaka may isang friend kami doon. They were really good to us talaga. So, yun. Ang ibig ko sabihin na may mga taong mabuti sa'yo, may mga taong hindi rin mabuti ang trato sa'yo. So, May mga tao din na pagsasamantalahan ka. oo, ganun din. Oo, may mga tao din magsasalwanta sa'yo. So, yun. The same thing din sa Pilipinas, mga kababayan natin. So, yun ang sagot namin. And dito, may story ako na pupunta tayo dito kasi itong isa medyo napapagod na. Yung napapagod pala sa Bisaya, yung overcook. Pag nag-ihaw ka tapos na-overcook yun, napagod. Sa Tagalog, napapagod, tired. Sa amin yan, napapagod, yung overcook ba? Yung charred na, naging itim na. So, yun ang pagod sa amin. Anyway, so yun nga pala, may na-meet akong isang Pinoy dito sa isang pinagtrabaho kong hospital. He works in the kitchen. And hindi ko na lang pangalanganan kasi I did not ask permission. Pero if ever mapapanood nyo to, Kuya, hello po, shoutout po inyo. So, nasa kitchen siya, cook doon. Tapos nagbabantay din, nagtakos lang ka. So, yung Nagsiserve sa iyo ng pagkain sa counter. So, Pinoy siya. Yung lunchtime, pumunta ko doon, bumili ako. Tapos nag-hi ako, hello kuya, yung ganun. Siya, uy, kababayan, Pinoy ka pala ako. So, nag-usap kami sandali. Siya, anong gusto mo? So, yun, sinabi ko sa kanya. So, every time na pumunta ko doon, ang daming ilalagay sa plate ko na order, isang order lang pero pang dalawang order yata yun. So sinabi ko kaya ang dami na niyan. Siya, no, kainin mo yan mamaya, pwede mong kainin. So every time talaga siya mag-serve, punta ako doon. Ang daming ilalagay na pagkain. So malaki pang serving dito plus malaki pang i-serve niya sa akin. So, yun ang ginagawa niya. So, napakapait ni Kuya talaga. So, makakamit ka talaga ng mababait din ng mga Pinoy talaga dito, mga kababayan. Yung counter kasi ibang lahi. So, sabi niya, is this for two? Tapos, pumunta si Kuya doon. Sabi niya, no, that's just for one. So, yun, ang binayaran ko for one. Pero, ang nilagay niya sa yung box ba yung tawag yun? Good for two. So, yun, dinala ko sa bahay. Every time pumunta ko doon, pag siya ang kaserve, ganun din ginagawa niya talaga niya. Napakabait ni Kuya talaga. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan niya. So, yun, makakamit ka ng mabubuting napaka-friendly na mga tao dito. And makakamit ka rin ng mga taong hindi ganong friendly. And siguro naman, kasi kanya-kanya tayo ng gusto. Baka naman ayaw talaga nilang makikipag-usap sa ibang tao. So, ganun. Kung personality mo talaga na mag-smile, makikipag-usap, kahit hindi ka kausapin, hindi ka mag-smile, gagawin mo pa din. So yun. Yun lang ginagawa namin dito. Yeah, sa work ko naman, marami akong kasama na mga nurses na Pinoy. And sabi nga ng parang chief nurse namin na may dadating pa daw na ilang pang Pinoy na 18? 13 na 13? sponsoran nila pero hindi pa nakapunta dito kasi yung visa bulletin hindi pa current. Pero yeah, yung mga kasama ko ng mga Pinoy dito, pag kasama kami sa isang unit, sila yung mabilis kung yung mapagtanungan kung may tatanong ako, and all of them are willing to help. Yung tuturuan ka talaga kung ano yung tama, kung ano dapat gawin, kasi ako yung second sa bago kasi may bagong Pinoy dumating ngayon. Tapos sila yung pinagtatanungan ko, sila yung mga 2 to 5 years na ata dyan sa hospital. So yeah, mabilis mapagtanungan. Iba din yung feeling na may kasama kang Pinoy sa trabaho kasi parang hindi naman yung mga kasama ko naman ng mga puti, yung mga mabait din naman. Pero yung feeling na may kapareho kang language na magkaintindihan kayo, na hindi ka nahihirapan na magsalita. Bisaya? Hindi naman sa Tagalog. Tagalog. Pero hindi mo naisipin kung ano yung isasabihin mo ba na mag-English ka pa, parang ganun. So,
yeah, and I also have my fair share of negative and positive experience sa mga Pinoy. But mostly Pinoys here are very friendly. Like when you see them na, uy, kapabayan, kipagsalita, taga saan ka? Yun yung unang tanong. Taga saan ka? Taga saan ka sa atin? So yeah. Ang first talaga encounter natin sa mga Pinoy sa US, nung nandun pa kami sa Canada tapos nagbisita kami sa Seattle, Tacoma. Oo, yun. Oo, Doon, no? sa Canada pa kami. Sa Canada Parang, hindi naman sa, parang iba yung tawag dito, iba yung approach ng mga Pinoy dito. So, yun nga, nung pumunta kami doon, tapos excited kami na nandun sa Seattle noon. Kasi I think Pinoy? 2019 ba yun? 2019, yung parang kakasimula pa lang ng COVID. Oh, wala pang restriction. So, pagbalik namin doon, nag-restriction na. So, before kami pumunta kami sa Seattle noon. So, yun, nakikita na may mga Pinoy doon na Kasi pumunta kami doon sa Cebu City. Seafood City para sa Tukwila. Pinoy, halos lahat ng mga tinda doon, mga Pinoy May yung Jollibee. Jollibee, Chowking. May Chowking. Yung food court nila, mga Pinoy yung oo. mga pagkain. Oo. May potato corner. May ginabot. Oh, so, Nalulutuin pa. daming Pinoy nakatambay doon. Alam mo naman sa atin, pag nasa mall, hilig tayo magtambay sa mall mga Pinoy. So, madaming Pinoy doon. So, doon namin una nakita na parang na friendly ba? Kasi nung gusto sana namin mag-picture doon sa Jollibee. Tapos kami lahat, kasama yung sister-in-law ko. Tapos nahirapan kami. Tapos may isang matanda na Pinoy na, gusto mo kami ako mag-picture sa inyo? Parang kami dalawa ni Jan, tinginan kami dalawa. Friendly ng tao dito. Yeah, yun. Parang, yun din yung time na kami, na-convince din kami na lumipat na din. Pero pagpunta nyo dito, pag nakakita kayo ng Pinoy, iba talaga feeling. Parang feeling mo nasa Pilipinas ka din. Pero depende yan kung paano yung the way they approach you to. Hindi ibig sabihin na mag-friendly yung approach mo, ganun din yung approach nila. Eh, syempre, iba naman yung... Fortunately, halos lahat ng na-meet namin na Pinoy dito, They're friendly. Oo, napaka-friendly. Noon si Ate Tess, yung co-worker ko doon sa Mississippi, napaka-friendly niya. Si Amor. Oo, yung Sila Riley. yung may-ari ng mall doon. Shout out Amor. Ay, madami shout out. yung views sa YouTube. Uy, Oo. shorts. Nag-shorts din siya eh. So, ang Umabot dami. na. Million yung 24 viewers ng shorts niya. million. Oo. Grabe. Shout out kay Amor, kay Little Jack, kay Big Jack. Napakita na namin sa isang vlog namin eh. So, Sila Riley. magandang traton niya sa amin, nila sa amin. Puti yung husband kasi niya. Sila Rich at saka si Vince. Si Vince na nandun sa kuan na din, yung co-worker ni Alison na nasa Virginia na din. So halos lahat ng na-meet namin dito. So far, wala pa So kami far, oo. na-encounter na hindi maganda yung treatment Oo. Ayan, ng yung mga Pinoy. friends din ng kapatid ko dito. Ayun nga pala, sabi ni Willa, nanonood daw si Fatima at saka si Castor. Shout out kay Fatima at saka kay Castor. Nag-join na ako sa grupo nila. Oo. Si Castor, co-worker ni Willa. Tapos si Fatima sa ibang laboratory. So mag-asawa silang dalawa. Napaka-loyal niyan si Castor. Hindi tumitingin sa ibang babae daw yan. So, yun. Shout out sa inyo, Fatima and Castor. Pero yun yung mga papunta dito tapos makita yung Pinoy. So May always, makita kayong Pinoy, always- approach them. Yeah, be friendly. Like, kahit hindi na-reciprocate yung enthusiasm, yung friendliness nyo, just do it. hindi naman makita ulit. Yeah. Oo. Kung nagkasalubong. Oo. Just kami dito kung may makita kaming Pinoy talaga, kinakausap talaga namin. Smile, kinakausap. So, pag hindi nag-smile sa'yo, okay na rin. So, yun yung sagot namin sa nag-message na kung anong mga klaseng mga Pinoy dito. So far po, Okay yung- friendly. Oo, okay okay yung yung na mga experience na-meet namin namin na mga Pinoy. Ang experience namin dito ng mga Pinoy. Wow. So, medyo maginaw na
No, medyo. You always say medyo. It's very cold. Oo, yun. Ang ginaw na. Sa vlog niya po, lagi po yung sinabing medyo. Pero ito, sobrang ginaw. Ang ginaw na ngayon. In a few minutes, kukunin pa namin si Sky at Yung saka si dalawa. Jansoy. Kasi nga, yung kapatid ko at saka si Romel, nandun sa isang bukid dito. Nagsiski sila doon. Ayaw namin sumama kasi hindi ko hilig kasi. Yung preparation, ang ayaw ko. No, you should try. You should experience. One day, pero hindi ngayon muna. Oo. Dito kami sa isang park dito sa Richland. Pinuntahan to namin dito. Oo. Nag-vlog pa tayo dito dati. Nag-vlog kami dito dati. Oo. Iba lang itsura ngayon kasi walang kahoy. Wala pa Wala nang nang dahon. winter pa. Kalbo ng kahoy. So, pabalik na kami sa sasakyan namin. Kasi kukunin pa nga namin yung dalawa. So, yun. Yun lang munang vlog namin ngayon. Thank you all for watching. God bless you all and stay safe.